gusto nyo ba ng partner part 2? Ng The Debate. Both parties, same? Both parties, same partner. Tapos, sila na magbibigay ng issue. Kung ano ba ang topic na gusto nila na pagdedebatehan. Partner, sa akin walang problema. Okay, di ba? Si Fiscal EJ, Oo. si Atty. Libayan, kung magkakaroon ng part 2. Oo. Kaya lang, sa lumalabas kasi ng mga binavlog ng iba, dinudungisan nila yung neutrality ko. Pero Diba? pero kung marami naman, partner, ang magsasabi ng yes, so ibig sabihin, partner, alam mo yung iba siguro, sinasakyan nila, partner, para dumami ang views. Kahit alam naman nila ang katotohanan, gumagawa lang sila ng issue, partner, para maka-attract lang na maraming views. Ganun lang yun eh. Pero, you see, pag lahat ay magsasabi na gusto nila ng part 2. So, ibig sabihin, partner, nagustuhan nila yung mismong debate at, partner, ang tiwala nila sa'yo, nandoon. Okay nga yun sa akin, partner. Oo. Walang problema yun, di ba? Kung ako pa rin yung i-request nila. Pero sabi ko nga, kung babahiran lang din naman nila yung pangalan natin, yung studio natin, ito is ng station natin, siguro pwede tayo magkaroon ng debate, pero hindi na yun sa kanilang dalawa. Kung si Atty. Libayan, with different. Ibang abogado. Against another. Okay. Ang hirap mapulaan, partner. Kasi ako, malinis yun talaga yung konsensya ko. Alam ko, may mga vloggers, partner, na ginawa ng kwento yung email ko. Tapos, may nakita pa ako kanina, partner, hindi man lang inalam kung ano ba yung email na yun. Sumakay na siya, ito pang kwento, partner. In-email ko daw kay Atty. Libayan. Kaya daw si Fiscal EJ ay nagkaroon ng pagsususpetsa. At ito pa, yung email ko daw is after the debate. The debate. So, sa akin lang, kung may mag-vlog kayo, tanungin nyo muna siguro ako. Diba? Kasi, ang nangyayari, ginagamit nyo yung pangalan ko, tapos kung ano-anong kwento ginagawa nyo. Tapos, nasisira tuloy yung plano na maging maganda yung debate. Malinis sana. Ito naman, apela ko lang doon sa mga gumagawa ho ng content patungkol ho sa yung nakalipas na The Debate. Wag na naman para lamang makaakit ho kayo ng maraming viewers. Sisiraan nyo po yung reputasyon ng isang tao. Hindi ho yun tama. Kasi ang intensyon lang naman po namin rito, kaya pinagbigyan, partner, di ba? Actually, kahilingan po ito ng karamihan. Both supporters of Atty. Libayan, yung subscribers din ni Fiscal EJ. Gusto nila na talagang magkaroon ng debate tungkol dun sa topic tungkol sa age of sexual consent. So, gumawa ho kami ng paraan. Oo, di ba? Opo. Hinanapan talaga natin ng araw, partner. Na ang intensyon, mga kasama, hindi lang po para matuloy yung debate para magkakaroon din yung dalawa ng oportunidad na para madepensahan yung kanilang pananaw dun sa nasabing topic. Kung hindi, mga kasama, ang pinaka-intention po nun ng debate na yan ay plinano ni Attorney Claire Castro, mga kasamang ating abogada ng bayan, ay para, tama yung sinasabi ni Amik TV, to educate ang lahat tungkol dun sa topic, mga kasama, sa age of sexual consent. Oo, di ba? Ang dami naman partner nagsabi. Di ba? Lahat partner. Sinasabi nila, kami ang panalo. Yung mga viewer, yung listeners natin, sinasabi nila, kami ho ang nanalo dyan kasi ang dami naming natutunan. So, ibig sabihin, lahat panalo. Walang talo ho dun sa debate na yon. Yun nga, di ba, partner? Di ba, para bang alam nila yung buong kwento na nag-email ako na wala. Wala nga akong kontak kay Atty. Libayan eh. Di ba? Para bang
for that, di ko alam kung gumagawa na sila ng eksena para if ever may matalo, o matalo yung bata nila or what. Sisisihin, ay bias kasi yan eh. Oo. Wag ganon. Wag Correct. ganon. Kasi, partner, kung bias ako, dapat pinatigil ko na yung pagpapresent ng video. Ang Correct. dami nagsabi na hindi yun dapat kasama. Pinigil ko ba? Diba? Ang dami Correct. pa nga nagtanong sa akin, ba't hindi ko pinigil eh? Oo. Diba? Ang daming mga nagsasabi, yes, gusto nila ng part 2 para sa the debate. Okay. Wait lang ho kayo. Tatanungin natin yan kay Attorney Libayan kung siya ba partner gusto din. Pero at the same time, partner, sa susunod na ibang araw, sana, kung ma-invite natin si Fiscal EJ at willing siya to be our guest, Yeah. open tayo. Correct. Ha? Oo. Okay. Fiscal EJ, kung kayo ho'y nanonood, nakikinig sa ating programang Usapang Batas, iniimbitahan din namin kayo no, para maging guest namin dito sa programa. Gaya ng binabanggit nga ho namin kanina, ngayong gabi atin pong makakasama ang isa sa mga debater natin nung nakaraang the debate, mga kasama. Partner, i-introduce ko na. Of course. Mga kasama, nasa linya po natin ngayon, walang iba ang ating kabatas. Tama ba yung partner? Yes. Kabatas. Opo, na si Attorney Rani Libayan. Attorney, magandang gabi po. Alright. Alright. Welcome back. Yan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito at syempre, it's nice to be back. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Opo. Magandang gabi po sa lahat ng naka-tune in sa social media at saka sa radyo. Ayan. Opo, oo. Naka-live tayo, attorney, sa lahat ng ating himpilan sa 65 RMN station, nationwide ng RMN. Yan. Attorney Libayan, ako na magko-cross-examine sa iyo, ha? Sige po. Okay. Umpisa na natin, okay? Attorney, tanong ko muna. Sige po. Saka na tayo sa an age of sexual consent. Una-una, yung bang start talaga ng debate, gusto ko malaman, kasi nakarating lang sa akin na ako yung, kung pwede daw ako maging moderator, paano muna ito, kumbaga nag-come up sa inyo, sa community nyo? Ang umpisa po kasi nito, meron akong napanood sa Vice Channel. Noong unang panahon pa, I don't remember it actually when. Nakalimutan ko na sa dami ho ng ginagawa kong live stream every night. Napanood ko sa Vice Channel, nagtanong po sila sa mga Pilipino sa kalsada. Wala na ho bankrupt na yung Vice Network, kung naaalala niyo ho noon, sikat na sikat yun. Bankrupt na po siya ngayon. Pero noon, nagtatanong sila sa kalsada kung ano yung age of sexual consent sa Pilipinas sa mga Pilipino. Ngayon po, ang karamihan na sagot ng mga tao doon, i-18. Tapos mamaya ho, bubulagahin sila nung announcer, sasabihin niya, hindi mo ba alam na ang age of sexual consent ay 12 sa Pilipinas? Sabi niya, tapos magugulat yung mga Pilipino na tinatanong. Tapos yung nagtatanong, foreigner. Ewan ko kung available pa yung video na yun, pero ginawan ko ho yun ng reaction video in relation to the age of sexual consent. At doon na nga ho, naglabas ako at nag-research tungkol sa mga kaso. Pag titignan nyo ho kasi, pag nag-google kayo, noong unang panahon, bago lumabas itong kay Duterte, ang lalabas ho talaga ay 12. Pero meron naman ho doon yung Udang case, yung Malto case, which was controlling pa. Sinabi nga doon na a child cannot give consent. And of course, there are exceptions. Meron nga rin ho akong nakitang 2022 case kung saan 12 years old yung bata, hindi convicted yung 25 years old na lalaki na nakipagtalik sa kanya kasi nagkaroon ho sila ng anak at nakabuo sila ng pamilya. Sinabi ng Supreme Court na we are always for the best interest of the child. Ngayon, pag ikukulong natin yung tatay ng mga anak, nagmamahalan naman sila, di hayaan mo na lang. So it is also a matter of exception. Binasa ko naman ho lahat yun. It was well researched. That's why I was really furious nung lumabas yung Vice na yun. And I want to send a strong message to the people na it was not 12. It was not 12. Ito, linabas ko yung mga kaso. Ngayon ho, yung kabila naman, ang role ho kasi nila is to contradict me, which is okay. Wala namang problema.
So, sinabi nila na mali ako, ang age of sexual consent ay 16, tapos lumabas nga ito, tapos age of sexual consent is 16, ganun po yung sinasabi nila ngayon. Nagkaroon na ng exchange of videos. Tapos eventually, sinabi ko sa lahat, it was an open challenge. I told them, maghanap kayo ng abogado. Mag-debate tayo tungkol sa age of sexual consent hanggang nahanap nga nila si Fiscal EJ. Okay. So, Ano mo yun? Tapos, yun nangyari na itong debate na ito. So, nung una ba, Tony Lebayan, ang alam ko, ang sabi kasi kahapon, parang ang gumawa ng proposition ay yung parte nila Fiscal EJ. Okay? Opo. Sa inyo ba, ano ba yung, may una bang proposition, may pinag-usapan bang proposition, o yun na siya, as is? Nag-uusap ho kami sa live stream ni Fiscal EJ nun. Sa live stream ko po yun. Pumunta si Fiscal EJ doon, although nasa comment section lang siya. Ang proposition na una kong hiningi, whether or not the age of sexual consent is 16, kasi yun yung position niya. Tapos eventually, nag-comment siya, sabi niya, ang proposition na lang natin whether or not the age of sexual consent is 18. Sabi ko, sige, because I really wanted the debate to push through. Pag makikita niyo ho, I never actually ask any favors, I never changed anything, I was never involved in the planning. Sila na lang ho lahat kung anong gusto nila. Sige lang. Gusto ko lang matuloy. Kasi nga ho, bago pa yung debate, sinisiraan na ho ako Sinasabi nila na tignan nyo itong si Attorney Libayan, hindi yan makikipagdebate. Hindi yan pupunta. Gagawa yan ng dahilan. Mata-traffic, etc. Before the debate nga ho, sinabi nila hindi daw matutuloy dahil daw nagkasakit yung anak ko. Ganun ho kasi yung ginagawa ng kabila. Kaya it was very toxic to deal with them. Pero I really wanted the debate to push through. Kaya tumahimik na lang ho ako. Yung mga sinasabi nilang kasinungalingan, sinasabi ko lang na wala yan, matutuloy yung debate. Ito, so pinopost ko lang kung ano yung napag-uusapan nila. I never participated. Kung ano yung nangyari na napag-usapan, sila nga ho, sina Jerry Singh, nag-uusap din sila tungkol sa title in relation to your concern. Kaya lang, sinasabi na naman nila na it was a reason na naman daw on our side to not delay but to actually make the debate not happen. So they forgot. Sabi ko sa kanila, sige, hayaan niyo na lang. Let's just make it happen. Pero kung Ganun na lang ho yung nangyari. Pero kung makakapagbigay kayo ng suggestion para sa proposition, ano sana yung isa-suggest nyo? Ang pinag-uusapan ho doon sa side namin, hindi talaga ako nagsasuggest. Ang nag-uusap doon sa side namin, sina Michael Machate ng Kamatis Analysis Unit, sina Teacher Mark React, sina Magic, doon din meron sila doon parang mga sausawero sa Discord. Ang gusto nila ng qualification na parang what is the general age of sexual consent. Yun yung parang sinasabi nila. Okay. Sinabi ko rin sa kanila naman na huwag niyong padaliin yung buhay ko, sabi ko ganyan sa kanila. So, pero eventually habang nagdi-discuss sila doon, sabi ko bahala kayo. I will not meddle with that para wala silang masabi na kinokontrol ko yung kung ano-ano diyan. And everyone knows, kahit yung side nila doon, na I never meddled with anything. Pati yung once na nakasana ho yung debate, tapos nagkaroon ng proposition, ngayon, yung gusto nilang palitan na ganyan, suggestion from them yun, tapos si Fiscal EJ sabi niya, okay, sige, palitan na lang natin yung whether or not age of sexual consent is 16 na lang, sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, tapos umalma na naman sila. Kasi daw gumagawa daw ako ng paraan para hindi matuloy yung debate. O sabi ko, wala na magbabago kung ano na yung pinag-usapan namin ni Fiscal EJ noon, 18 na yan. Tapos yung iba na lang yung pag-usapan natin. Pati nga ho yung ito, si Fiscal EJ kasi naglabas na siya ng rules, tapos yung kung ano yung gusto niya nung umpisa, tapos binigay niya sa amin yung mag-choose na moderator at saka yung venue. So doon sa nung nag-live stream noon, ang daming nag-request ho sa inyo, Attorney Claire. Sabi na si Attorney Claire ang maging moderator. Tapos sabi ko, paki-contact siya kung okay. Ako naman, nung nangyari yon, sabi ko, I'll leave it to you guys. I'll just go there. Sabi ko ganyan sa kanila. And
do the debate. Yun na lang ho yung nangyari doon. Sila na ho yung nag-uusap. Tapos yung nakita nyo naman, even before the actual debate, parang hours before, sobrang dami ng mga binabanggit at sinasabi na hindi maganda. Nahihiya din ho ako doon sa mga justices natin kasi nakikita ko sa comment section, dinidemonize sila. Well, it's so sad that it was very toxic. Pero I'm just glad that it happened. Tulad nga ng sinasabi niyo kanina, narinig ko. Panalo ang lahat. Okay lang ho, talo ako. Kasi alam ko naman magagalit sila pag sasabihin nila panalo ko. Talo. Ako lang ho yung talo. I'm fine with that. Wala pong problema. I can take a look. I can take an L anytime. Wala pong problema. Attorney Libayan, hindi ba nung nag-email kasi ako kay Asil, kay UB yun eh. Kay UB siya. So, nung nakita ko kasi, sabi ko, mukhang hindi magtutugma yung kung saan kayo papunta. And at the same time, nakita naman ito ng parte ni Fiscal EJ. Diba? So, I thought everything would be, okay na kung saan kayo manggagaling. Kasi umpisa pa na nakita ko na eh. Pero Attorney Libayan, paki-explain mo nga or paki-confirm mo nga kung may in-email ba ako sa'yo about that? Wala ho akong natanggap na email. Tapos actually, yung sinend lang ho nila, Jerry, yung mga moderators ko ho, doon sa parang group chat namin. Ngayon, yun din ho, yung parang nag-trigger na nag-start na sila na mag-usap. Nagbe-brainstorm ho sila tungkol sa title, tungkol sa rules, for hours, ganyan po. It took them, yung mga doon sa side namin, sobrang meticuloso. Kaya lang, after they will do something, ipapasa dun sa kabila, wala, hindi pwede, wag na. So it's very disappointing. Pero ang gusto ko lang talaga, we have to continue with this debate no matter what. Sinabi ko rin naman sa kanila na I'm not intending to win. So even if that is the title, tapos parang paboryata sa kanila yung title, I'm fine with it, sabi ko ganyan sa kanila. Gusto ko lang matuloy kasi sinasabi nga nila na I was the one making excuses. Alam nyo ho, isang salita ko lang, yung kabila ho, puro puro masasamang salita na yung maririnig mo sa kanila. Kaya I just kept quiet. I just want this debate to push through. Pero parang wala naman yata tayong... ko po yun, pagkataas ko na-receive, during that time, kinontent ko rin. So for sure, nakita nung kabila. Pero ang mga nadidinig nyo bang sabi nyo, or nadidinig nyo, napapanood nyo na hindi magagandang salita, mukhang hindi naman yata galing kay Fiscal EJ. Hindi naman galing kay Fiscal EJ, pero galing kasi sa grupo niya. Well, Fiscal EJ denies na na kasali siya doon, pero yung mga tao naman na parang yung tao ho na nag-hijack ng stream nyo, yun naman ho yung mga pinasalamatan niya doon sa sa thank you speech niya. Yung mga taong yun din, yung mga, well, alam niyo ho, yun din, the same people, it's his group. As far as this debate is concerned. Grupo niya ho pa rin yun. Although he denies na parang hindi ko kasama yan. Ewan ko kung ano na yung position niya ngayon. Kung ganun pa rin. Yeah, baka naman naging niya lang, nakasama niya lang because of the debate, but kumbaga in general, hindi naman siguro. Hindi ko rin ho alam kung I don't, kaya nga binibiro ko siya. Nagkaroon before this debate ho kasi, nagkaroon kami ng sagutan din, back and forth, whether or not reckless driving by itself without physical injuries or damage to property, without imprudence or negligence is a crime. Sa kanya crime, sa akin hindi. So nagkaroon kami ng back and forth dyan. Maraming usapan din yung nangyari. Tapos, the same party, doon siya sa kabila, tapos ako din, meron din ako. Ngayon, it was immediately before this debate. So mainit na. Nagkasagutan din kami dyan. Wala naman problema. Okay naman. Ako naman talaga mapagbiro ako. Siyempre, I'm doing this also. Part of it is to hindi ko naman gusto ma-bore yung mga tao whenever they watch me, whenever I teach law. Kaya other people interpret it as parang, bakit ka ganyan na abogado, hindi ka formal. Alam nyo, yun yung parang yun yung kasi. But that's my style. Pero nung debate ba, Tony Libayan,
Apo. Na-realize mo kung may pagkakamali ka, may kulang ka ba? Para Of hindi course, mo makuha marami yung... naman akong pagkukulang doon. Oo. Unang-una, I guess I lack preparation kasi nga nung yung debate na yon, although I was ready with what I have already Friday pa lang. Ang problema kasi doon, I never really ano ba yun, tried to go through my piece. So, walang With the practice. time, walang practice. Yun lang talaga yun ang problema ko. So, Kung impromptu, kung ano lang yung guide mo, yun lang, ganon. yes. So gumawa na ako ng PowerPoint, tapos I practiced in my mind. Tapos family day kasi namin yung Saturday, Sunday. So every time nung Saturday, Sunday na yun, ginawa ko ng Friday. Saturday, Sunday, we go out, we go outside, we do things na gusto ng mga bata. Tapos, well, part of it siguro akala ko Ready okay na. Tapos nung nakita ko yung dinala yung Justices? justices. Doon medyo ako nabahan ako doon. Big time pala. There are a lot of problems. Kaya pag nakikita niyo, sometimes I'm rushing, tumitingin ako sa relo, kasya pa ba yung oras, masyado yatang madami yung prepare ko. Ganun yung actually I prepared a lot. Yun ang problema ko doon. And kaya nga yung iba, binasa ko na lang, hindi na ako nakapag-explain. If I could have paced it better, siguro it would have come out better. Pero ang main goal ko kasi doon, I just want people to take note of the cases that I will be citing. Para kunwari, they can, after the debate, they can go over it and see if it is actually a threat to people who wants to get into a relationship with minors. So yun lang talaga yung gusto ko namang ipalabas doon. Kaya, yun. Partner, may tanong ka? Yun nga, if I could have done like something else. Pero tulad nga ng sinabi ko, I think it was destined to be. I was fighting a losing battle naman kasi. From the beginning pa lang, I knew it. Sinabi ko na rin naman dun sa mga kabatas natin dun, yun sa mga kasama ko dun, sinabi ko na sa kanila yon. Kasi nga, I even showed them everything. Media, senators, everyone, even lawyers. Most lawyers say 16. Yung misis ko, abogado yon. Tinanong ko siya ano yung age of sexual consent, 16, sabi niya. Kasi it's what's all over the internet. It's what everybody is saying. Okay. Attorney, kung sabi nyo nga sa tanong kanina, sagot nyo po sa tanong ni attorney, kung meron pa bang mga kulang sa preparasyon. Kung naihabol nyo po doon sa debate na yon, ano sa tingin ninyo ang pupwede pa sanang naipresenta ninyo o ginamit ninyo para sana lumamang kayo doon sa debate? Siguro I could have also explained yung 11 for may problema sa 11468. 11468. I could have explained it also. Alam ko naman na yun ang gagamitin nila pero I could have also explained it. Sorry, 11648 tama. 11648 attorney, sorry, nagkabaliktad. 11.6. May problema rin ako doon kasi usually nababaliktad ko yung mga last numbers 11.648. I should have explained it better na it's not the age of sexual consent if plainly just giving consent. Ang usapan hindi 16 doon kundi 13. Pero gladly sinabi rin naman nung nung isa sa mga adjudicator justices natin. Kasi in our community, yun naman talaga yung pinag-uusapan doon. Kaya lang ang purpose ko kasi doon is yung 11468 nandyan na. So I have to explain the others na lang to boost my side na it is actually 18. Ang purpose ko talaga, 18 is the general rule. Yun. All others are exception. Okay. Sige, attorney. Yun talaga yung gusto ko. Paano mo i-define kung 18 ang sasabi niyo yung age of sexual consent? Paano niyo i-define yung age of sexual consent? Well, yun nga yung tulad na sinabi ko, meron after the debate, in the community, may nag-reach out ho. Tapos may nag-send sa akin,
na merong usapan sila ng isang congresswoman. Tinanong ko kung pwedeng i-divulge yung pangalan ng congresswoman, pero hindi ko pa nakita kung sumagot na ho. No? Pero we'll be making the letter kasi humingi ho siya ng letter. Ngayon, ang akin pong gustong hangarin dito, parang they can pass a law to actually declare what is the general age of sexual consent. Kasi parang if we put the modifier general there, it does not go against any existing law. Bakit general age of sexual consent yan? Kasi nga, pag ikaw ay 18, wala ka na masyadong iisipin. Kapag 18 ka, basta umoo siya, o 18 yung katalik mo, basta umoo siya, wala hong iniisip na influenced by an adult, 'di ba po? Tapos yung range o difference ng inyong edad hindi masyadong mabibigyan ng mali siya na sasabihin merong intimidation na in-employ over the minor child. So kapag magkakaroon ng isang batas lang na alam niyo kahit for media purposes lang, na when someone searches in the internet kung ano yung general age of sexual consent, kahit nga yung batas one provision lang, yun yung isasuggest namin a one provision law saying that the general age of sexual consent is 16, para pag nag-Google sila doon sa doon sa internet, makikita nila dito sa Pilipinas 18. Malaki na ho yung tulong nun doon sa mga pwedeng maging biktima ng pedophiles dito sa Pilipinas. Kasi nga po, alam natin na yung sexual abuse, especially with children, is the most unreported crime in the whole world. Nung 12 ho ang nakalagay doon kasi, po yan we've been the primary target of many pedophiles all over the world. Especially ho nung pandemic. Alam niyo ho, nung pandemic, lumaki ho yung kaso ng cybercrime. Pero Atty. Libayan, ang author kasi nitong 11648 ay si Senator Risa Hontiveros. Opo. Alam naman natin na during the debate nila or interpellation, nagkakaroon ng nababanggit lagi yung age of sexual consent. Yes, opo. Oo. So, kung tatanungin kita ngayon at nandoon ka, kung ikaw ay isang senador at that time, paano mo kokoreken yung ginagamit nilang word na age of sexual consent during sa interpellation? Well, ang sa akin lang ho siguro, it's a matter of making it clear. Kasi pag titignan nyo rin doon sa provisions ng kunyari po ang kausap nyo si Senator yung Atty. Libayan. Justice natin ho. Sinabi niya rin 13 yan It's 12 to 13. Di ba yes. po? Yun ang sinabi niya. Sige. Hindi Atty. Libayan. 12 to 16 yan It's 12 to 13. So ang maganda ho sanang ginawa nila doon to remove any ambiguity or vagueness is to insert one provision saying what is the general age of sexual consent. So make it parang inserting the word general cures the misconceptions, all the problems kung ano talaga yung age of sexual consent dito sa Philippines. Kasi nga po, 16 yung sinabi, pero wala naman nakalagay sa batas. Pero pag titignan mo kung ang basihan ay yung 11468, 13. Kasi the minimum age requirement that you can give consent is 13, of course, with qualifications. 3 years yung gap. So 13 can actually give consent already, given that the gap is 13 and it's non-exploitative and non-abusive. Kung kausap mo ngayon si Senator Risa Hontiveros, paano mo sasabihin mali yung ginamit niyang word? Kunyari kausap mo siya ngayon. Hindi ko naman siguro sasabihin mali. Siguro parang kulang po. Okay. Kulang lang. Okay. Atty. Libayan, meron pa akong... It's not wrong na... I know, nakita ko po kasi, nung pinanood ko yung video, there were several bills passed din na 18 was expressly mentioned in the title as age of sexual consent. Unfortunately, that bill did not mesh well with this particular law
Kasi nga po, yung naipasa dito ay amendment lang doon sa anti-rape law at saka sa 7610 natin. Attorney Libayan, tanong ko to. Ito naman tayo sa 11648. Kung ang isang Opo. tao, ang isang bata, let's say 17 years old, Opo. nakipag-sex Opo. sa 19 years old, Mhm. ano magiging kaso? Well, pag ganyan po, ang pwede hong maging kaso in my opinion, yung Section 5 pa rin ho. Yung sexual abuse. Kasi po, nakalagay ho doon na na the sexual act was influenced by an adult. So, the minor child having sexual intercourse with an adult, di pumasok na ho yun na it was, or he, she, yeah. He or she, para gender neutral ho tayo, was influenced by an adult. So, in Kasi other ang words, parties is a minor child and an adult. So in other words, feeling nyo ba hindi to unfair? Kasi kapag under 16, di ba? Pag Opo. under 16 years old and not under 13, di ba? Mhm. If the victim is not Tama under po. 13, kung 13 years old and under 16, papasok si Romeo and Juliet clause. Opo. Tama. Opo. Pag sa Exception 17, sa statutory rape at saka sa statutory acts of lasciviousness. oo. Pero Tapos opo. pag si 17, Attorney Libayan, ang nakapartner mo, boyfriend mo, pero 19 years old, hindi siya papasok kay Romeo and Juliet clause. Tama po kasi under Hindi ba under parang 14 unfair yung yun? Usapan Ay sorry, under 16 ang usapan. Yeah. Oo, under 16 nga. Hindi ba parang unfair yun? Kasi underage din si 17. Tapos hindi mo gagamitin Tama po, si Romeo tama po. and Juliet clause. Anong take nyo doon? Yeah. I agree with you po. Sa tingin ko nga ho, meron nga dapat ayusin diyan kasi nga parang mas nabibigyan ng parang may mali na yung mas mature na individual siya pa yung mapapanish sa pakikipagtalik sa isang mas mature kaysa yung mga bata. Oo. Hindi naman ho talaga kasi hindi kami nakapag-concentrate doon sa gravity ng mga penalty na may impose in relation to having sexual relations with minors. Kasi yan nga po, mapaparusahan naman. Pero iba naman ho doon sa kabila kasi, di ba? Tapos yung isa naman may exception to the exception. Ganun po kasi yung nangyayari dyan eh. So yung isa rin naman, ito rin ho naman having sexual relationship with the minor, exception din ho naman yan. Kasi nga ho, dapat yung influence ng adult hindi ho may papakita at tulad nga ng sinabi ko, maraming kaso rin naman na nakipagtalik sa minor, napatunayan na yung consent ay hindi siya obtained by, walang vice yung consent, tapos po, yung nangyaring pagtatalik naging beneficial naman doon sa kanila. So, in other words, there was no child abuse. Attorney, Kapag wala pong... tanong ko lang ganito. Sabi kasi, di ba, Apo. ang age of sexual consent is 16. Tama ba? po. 16. Pero kung ang nakatalik mo is 18, may consent ka, may kaso ba? Well, meron pa rin po. Oh. So, Yung pa paano rin siyang... sexual abuse. Kasi it's a minor having sexual relationship The adult. again with... Or it's an adult having sexual relationship with a minor na naman. So, ang pasok dito is 7610. 7610 po, opo. Influenced by an adult, yung section 5 po. Oh, kaya nga. Kung may age of sexual consent ang 16, kasama niya si 18, pwede ba silang pumunta sa motel? Well, hindi ho pwede kasi ang motel po yata, di ba, 18 above. Oh, sasabihin na 16 years old, that's discrimination. I am allowed by the law. Oo, pero bawal po. Pati nga ho contraceptives, bawal ho bumili yung That's why. minors. Kaya nga. Tapos ang isa pa hong issue dito kung bakit hindi ho maganda na ilalabas natin out there na 16 ang age of sexual consent. Kapag kunwari, yung panonood nga ho rin ng Banalaswang pelikula, bawal ho, di ba, sa minor de edad. Pero yung gumawa ng malaswa, pwede. So,
It does not compute. Ulitin natin Hindi ha. lang po. Ang age of Mag-aaral sexual tayo consent, pareho. oo. Ayon sa debate, actually pronouncement lang during the debate or interpellation para sa 11648, ang age of sexual consent ay 16. Tama? Po, yun yung sinabi nila. Kasi ang statutory rape is under 16. Tama po. Okay, so yun yung parang ano nila, pagitan nila, no? Tama? Oh. Opo. So, kaya ang tinatanong ko kanina, kung 16 ay nakipagrelasyon sa 18, wala pa tong 3 years gap. Kasi sabi mo kanina, hindi naman applicable si Romeo and Juliet clause. Tama po. So, pwedeng idemanda ng nanay ng 16 years old si 18 years old na boyfriend for child abuse. Opo. Pwede naman sabihin ng 16, nanay, may consent ako. Ang sabi sa batas, ang age of sexual consent ay 16. Bakit pwedeng idemanda ng nanay yung 18 years old? Pero yun ho, ang sinabi ko kasi ng batas yung child abuse law natin, no, it's for the protection of the children. Ang below 18 years old ay child po. At sinabi rin sa batas na yon na even if the parents consented, the state itself can sue. So kahit kung nag-consent yung bata, kapag nakita nung ng state na that is abusive, the state can sue. Kaya nga. Sabi po doon. So paano mo ma-jive, attorney? Paano mo ma-jive yung age of sexual consent sa edad na 16 kung hindi pa sila allowed makipag-sex sa adult? Oo nga, Na- tapos meron na- pa within yung, the 3-year gap, ha? Alam niyo ho, yun, ngayon nga ho, yung pinarealize niyo yan. Nung tinanong niyo nga ho sa akin, kaya nung tinanong niyo sa akin, parang, makakasuhan pa rin siya. Tapos, nakaset aside yung, I know the Romeo and Juliet rule, pero nung sinabi niyo nga, bakit nung na-realize ko eventually, pagkatapos yung tinanong, bakit nga yung mga bata hindi makakasuhan, tapos yung mas matanda makakasuhan? I don't think I will win. Because accepted na yung age of sexual consent kahit sa Is sa 16. debate, sa interpellation sa Kung na yung resulta, nung tatanungin pa lang ako nung una pa lang na mga tanungan ho sa akin nung sinabi nila na it was very brave of you. Tapos lahat po, halos lahat ng mga judges, naririnig ko rin nagsasalita sila. Nung una ho nagsabi sa akin, yes, sabi nila, it was very brave of you to take on the affirmative side, sabi sa akin. Alam ko na ho yung resulta doon. Hindi kasi naman, accepted naman, sabi nga natin, kaya nung nag-email ako kay Asil, sabi ko mukhang magkakaroon ng problema sa definition kasi nga, very clear naman sa ibang mga news. Sa lahat ng news, di ba? Sa lahat ng ginagamit, pati sa UN and everything, the word is the age of sexual consent. Now, ang tanong ko, bakit mo sinabi na poisoning the well? Kasi nga po, alam nyo yung dahilan ko kung bakit sinabi kong poisoning the well yon. Because many pronouncements na sinabi na age of sexual consent is 16 is not actually based on the law. Mm-hmm. It's based on the press release. Mm-hmm. It's based on Google. Mm-hmm. So, the well has been poisoned already. It's difficult already to change people's minds because it is established in their mind that it's already 16. Even if some believe, we believe that it's merely an exception. Mm-hmm. So, wala na. It's an uphill battle for us from then on. Pag titingnan nyo talaga, wala. Puro 16 lahat. I cannot find any media, internet, print, kahit ho sa lawyer websites. I researched, lahat sila 16, walang 18. Pero pag titingnan nyo yung basihan nila, ang basihan nila kung bakit 16 ay yung 11468. Yung sa 11468, hindi nga ako naman 16 yun. Kumbaga, 13 yun eh. Yes. That's the minimum age of giving sexual consent. Kapag ginamit si Romeo-Juliet clause. Yes, opo. Oo. Okay. Kasi there's always an exception if you are a minor. Pati nga ho yung Romeo and Juliet clause, it is an exception
to statutory rape with an exception which is it is non-exploitative and non-abusive. Pati ho pag makikipagtalik kayo sa basta minor de edad, dapat hindi ho siya without the influence of an adult. Tapos it must not be with the use of force and intimidation, blah 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 blah. Ganun po. So may condition pa rin. Ganun pa rin. It's whenever you have sexual intercourse with a minor, there are always exceptions. Samantalang pag 18 ho, syempre dapat hindi magbigay lang siya ng consent. So attorney, tanong ko, adult ka, consent should not be vitiated. Okay na. Attorney, tanong ko, nung pinakita, nung unang yung opening speech ni Fiscal EJ, nakita mo na agad yung mukha mo. Na ano yun, reference niya. Ano yung naramdaman mo? Well, alam niyo ho, I was surprised. I was not expecting him to do that. Kasi, syempre, alam niyo naman, Panyero, abogado tayo. We are always told to follow rules. Di ba po? Pag tayo ay nasa korte, we follow rules. Kasi pag hindi tayo sumusunod sa rules, your case can be dismissed. Di ba po? Ganun yung nangyayari dyan. We follow due process. Ngayon, I was expecting him to also debate in good faith. Kaya lang... Baka in good faith naman yung feelings niya doon, attorney. Sinabi niya pa na 12 years old. I was tulad nga sinabi ko, ginawa ko yung video na yon. I was sending a message na bakit 12? Pedophilia yon, sabi ko. Ngayon, sinabi niya na inakusahan ko daw siya ng pedophilia kasi 16 daw yung pinapaniwalaan niya. Ang layo-layo. So tumalon siya. Naisip ko na yon. Ang nangyari sa isip ko, ang unang tumakbo sa utak ko noon, will I dwell on this one? Because obviously this is a smear campaign against me. Oo nga, ba't hindi mo nga kinuros, attorney? Ba't hindi mo siya kinuros doon? Ba't hindi mo siya kinuros at hindi mo doon inatake, if ever? It will waste my time po. And alam niyo po, ang inisip ko talaga doon, ang problema ko talaga doon is, I have my plans laid out. Ngayon, may mga pinapasok-pasok siya na ganyan. How will I do it now? Ang inisip ko talaga, konti lang, pero dinidikdik niya pa rin. Pati nga ho yung first na cross-examination, yung first na question niya sa akin, doon sa sa cross-examination, tungkol sa video ko rin. So, tapos, parang sige, okay lang yan. Kaya lang nung nag-present siya, wow, meron pa pala. So, nagulat ho talaga ako. I was not expecting that. Pero ang na-realize ko rin eventually while I was thinking nung nag-present siya is that's on him. So inisip ko na lang na people who will be watching this debate are smart people. They will know that actually is not is a dirty tactic in debates. Smearing my name. Parang sinisiraan lang ako doon sa mga justices. Of course, I felt humiliated. I didn't even know him during that time that I made that video. Pero inako niya na siya daw yung tinawag ko na pedophile. Attorney, nung hindi ko siya... Yung term ng pedophile, alam naman natin na that is a generic term. That is used by everyone if you have sexual relationship with minors. Attorney, nung hindi ko siya pinahinto, unang-una, hindi ko siya pinahinto kasi feel ko, call niya yon. And at the same time, pag pinahinto ko to, masisira yung kanyang opening speech. Alam mo na naman, mababati ka, makukulayan na naman ako. So, I let him do that. 'Di ba? Kaya sabi ko, kaya naman niya ako i-cross. So, nung hindi ko pinahinto, anong naramdaman mo? I understood you immediately. Naisip niyo ba nung, like I said, nung umpisa pa lang, nung pinaplano pa lang itong debate na ito, sinisiraan na ako kayo Sinisiraan na ako, sinisiraan na yung stasyon nyo. Ang dami na ho nilang smear campaign na ginagawa. So when you didn't do that, I actually understand it. I immediately understood it. Naintindihan ko na ho yung ginawa nyo na yun. Pero ito yung gusto kong iparating sa mga tao. If a person did a bad thing, that is on him. It's not on anyone else. Pag gumawa siya ng hindi maganda, hindi ho pwedeng isisi sa ibang tao yan.
siya ho talaga ang primary na pwedeng sisihin dyan. Kaya ako na rin ho, I just let it pass. Hinayaan ko na rin po. Bahala na lang ho yung mga tao kasi tulad nga ng sinabi ko, matatalino naman yung mga tao na nanonood dito. He did that. Obviously, hindi ko kasali yun sa debate, pero he still did it. That's on him. Naku, attorney, ang bilis ng oras. Ang dami ko pang gustong itanong sa'yo. Kaya lang, 8:56 na. 8:56 So, ng partner. ibibigay ko na sa'yo ang oras na to, ang minuto na to, kung ano man yung gusto mong sabihin about the concept of general age of consent, kung ano man yung gusto niyo sabihin. Go. Ito po yung gusto lang ho naman naming ma-achieve dito sa debate na ito. It is actually to magnify the problem that we have. Ang problema ho kasi, we have that problem. Pero kahit alam natin na sa news ang dami ng nagiging biktima na minor de edad, we let it slide because we think it's not that big of a problem. Ngayon po, especially, I think yung pagkatalo ko ho, it's somehow better na natalo ako because lahat ng mga tao doon who is rallying for 18 eventually became involved na, oo nga no, bakit ganyan? Dapat hindi ganyan. Pag makikita nyo sa comment section, dito sa comment section ng debate, kung saan nangyari yon, people actually are concerned now. And that is the purpose of the debate. It's for us to make a change. Ngayon po, ang pwede lang natin gawin ngayon, syempre, is to keep the fire burning and eventually, if we can have someone sponsor a bill to just declare the general age of sexual consent na lalabas doon sa official publications natin, lalabas sa internet pag sinearch nila dito sa Pilipinas kung ano ang age of sexual consent, then it will make a big difference. Kasi nga po, people, especially pedophiles, they target children and they look for the youngest na pwede nilang mabiktima. If we can shield them by merely making it appear in the internet in our official publications na 18 dito at pag below 18 pwede ka na makasuhan, then that will help a lot. That will help protect our children a lot. Yun lang po. Attorney Libayan, isang tanong na lang. Opo. Masasabi ba natin, kasi ito yung inaakusahan sa'yo, mayabang ba si Attorney Libayan? Sa totoong buhay. Ano pa? Mayabang ba si Attorney Libayan sa totoong buhay? Well, makikita naman ng mga kaibigan ko and mga kapamilya ko yan. Yun siguro yung pinaka hindi nasabi sa akin ng maraming tao, especially yung mga kaibigan ko, hanggang ngayon, yung mga taong makikilala ako sa personal. Ang daming nagsasabi sa akin na mayabang ako because I'm straightforward. Kasi ako especially when it comes to law, I like discussions. Gusto ko kung kumontra talaga kapag sa tingin ko hindi naman tama. And many people understand how I am. Pero dito sa internet ho kasi, syempre, hindi personal yung interaction eh. So, lalo na yung mga tao na sinasalungat ko yung mga sinasabi nila, sasabihin talaga nila mayabang ako. Kaya ang sinasabi ko lagi, issue, hindi tao. Let's look at what we're talking about and not how I'm delivering it. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi, yabang is also subjective eh. Wala naman akong ipagyayabang eh. Attorney, meron ka bang message kay Fiscal EJ? Kasi baka lang ako rin sabi, baka lang, may sama siya ng loob, nami-misinterpret ka, o baka may gusto kang sabihin sa kanya? Alam nyo, nasabi ko naman na lahat yung gusto kong sabihin sa kanya eh. Tulad nga ng sinabi ko, that's on him. Ito pa ho yung last na, I have nothing to say to Fiscal EJ anymore. Hindi ko alam kasi talaga, it's very vague din talaga kasi kung yung mga attacks towards me na ginagawa ng mga nakasama niya sa debate, kasali siya dun o hindi ko talaga alam.
I can never figure it out anyway kasi nga siya naman yung magsasabi doon, and I guess hindi niya talaga sasabihin kung ano, although they have pictures together, tapos kung ano-ano yung sinasabi niya na to protect them. I'm fine with it. Pero ang huling sasabihin ko siguro sa kanya tungkol dito sa debate na to, it is still true na in whatever you do, especially when it comes to debates, contests, games, it matters actually how you play the game. Yung cliche na sinasabi nila na it's not whether you win or lose, it's how you play the game. This is actually a testament of it. Ito yung makikita mo na best example ngayon. Latest example niyan. Kasi, how will you savor your victory if, di ba, you played the game with dirty tactics? Yun na. Okay. Maraming salamat, Attorney Libayan. Sana sa susunod na mga pagkakataon, maimbitahan ka namin ulit. At of course, si Fiscal EJ. Si Fiscal EJ. Oo. Kami ay nag-i-invite din kay Fiscal EJ. Sabihin lang sa atin, partner. Attorney, kayo ho may open pa rin sa part 2 ng debate? Well, I'm open for it naman, no. Ang ano ko lang, ang sa akin lang talaga, I don't want it to be as toxic as it was the first debate. Mhm. I find this topic very urgent kasi kaya gusto ko lang matuloy. Aha. So kung Pero kayo ho, I'm sorry, ano po? yeah, kung matutuloy, anong topic na gusto niyo namang ipagdebate? Marami naman kaming pwedeng hugutin mula dun sa mga exchanges namin na nangyari. Pwedeng sa due process, pwedeng yung reckless driving. Marami ho. Wala naman hong problem. Kaya lang most definitely yun, hindi na kasi those are not parang those are expressed in law already. Ang maganda siguro maghanap ng iba na hindi express, katulad nitong age of sexual consent. May gray kung saan area. magkakaroon ng impact doon sa mga tao. Ayan. Okay. Sige. So, 9 o'clock na. Sana partner. Oo. Okay, matutuloy yung part 2. Sana. At saka syempre, bago ho ako pasasalamatan ko rin ho kayo kasi alam ko naman naging recipient kayo na ng toxicity ng social media. Parang sa akin, hindi naman ako apektado. But I have to explain. Pero yung sabihin na apektado ako, hindi siya nagmamatter masyado sa akin. Basta gusto ko lang malamin nila kung ano yung totoo. Kasi hindi ako kikibo. Di ba? Thank you din, Kasi Atty. nga, I can see people parang discounting your effort na parang bakit ganto ganyan. They don't actually see na it did not happen with the snap of a finger. Especially with both sides being passionate about it. Okay, Thank you for appreciation, Atty. Libayan. Maraming salamat. Salamat. Salamat din po. Okay. Thank you very much. Sige, partner. Paalam po sa inyo lahat. Thank you very much. Alright, at sa susunod, sana nakikinig si Fiscal EJ. Bay bukas po, amin po kayong iniimbitahan dito sa programa. Kung po pwede, bukas ng gabi. Mas maganda, partner. Yes, wala kasi akong contact sa kanya. Pero, total, may contact na siya dito sa, natin, sa staff natin. Yeah, oo. Basta invited kayo, kung okay sa inyo, basta just give us a call. Diba? Correct. Alright, bago tayo magtapos mga kasama, don't forget to subscribe ang DCXL 558 News. Okay, DCXL News, ayan ang aming YouTube channel at ang ating Facebook mga kasama. Okay, DCXL News. Paki-subscribe po ang aming DCXL News. Road to 50,000 muna tayo. Yan. Hindi ko na nabasa yung mga messages. Pasensya na kayo, yung mga comments. Oo. Yung sinasabi niya na, Santon, pasok, bukas na lang. Wala na tayong oras. Sige, pero partner, gusto ko kitang batiin para kang si Superman ngayon. Oo. You're here. Ito, partner. Oo. So, paano? Sige. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, papaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Opo, mga kasama. Susunod na ang The Secret of Health ng Santon Plus. Ayan, marami naman kayo matututunan dyan tungkol sa mabuting kalusugan. Kasama po ang Yes to Health. Opo, susunod na po yan. Ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Hanggang bukas, dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas. Ang abogada ng bayan, Attorney Claire Castro at